Lugi na naman ang bayan dito. At ano pa? Ano pa nga ba? Kundi panalo na naman ang mga swapang sa pera. Hindi po ibibigay sa PhilHealth para sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Law ang koleksyon sa sin tax. Saan dadalhin ng gobyerno ang pera? Klarong-klaro ang batas. Ang koleksyon sa buwis mula sa sigarilyo at vape, alak at matatamis na mga inumin ay dapat mapunta sa PhilHealth. Pero sa ibang gastusin mo gagamitin? Hindi po ba't klaro din na illegal yun? Nagpapaulan ng mga bagong pangako ang PhilHealth, maging ang Pangulo ng mga karagdagang benepisyo. Subalit, papaano ito magkakatotoo kung ngayon pa lang ay hindi na makapagbigay ng tamang serbisyo ang PhilHealth? Kung kailan binawasan ng pondo tsaka paggaganda ang serbisyo? Asa pa tayo. Hindi po ba't ampaw na mga pangako na naman ito? Iba-iba ang sinasabi nila. Sabi ng kumaltas, 600 billion. Sabi ni Pangulong Junior, 500 billion. Sabi ng takapagsalita, 431 billion. Hindi ba't sa ganito pa lang ng mga salita at hindi pagkakatugma ng mga sinasabing halaga ay nangangahulugan na sadyang mayroong problemang pangangasiwa at pananalapi ang PhilHealth? Pero heto ang malinaw. Kaltas pondo para sa Universal Healthcare Act. Pero dagdag na 288.6 billion pesos na pera para sa DPWH. Mag-aabono tayo ng pera para sa kontribusyon ng indirect contributors ng PhilHealth. Pero may malaking pera na 26 billion pesos para sa AKAP. Tiis-tiis tayo sa napakabarat na benepisyo ng PhilHealth. Pero ang Kamara de Representante may dagdag na 17.3 billion pesos sa kanilang panggastos. Ano pa? Kundi lugi na naman ang bayan dito. At ano pa? Ano pa nga ba? Kundi panalo na naman ang mga swapang sa pera. Sila na naman ang panalo. Habang ang maraming Pilipinong tulad ni Nanay Elsa ay hikahos at hindi malaman kung saan kukuha ng pampaospital at sa pagkukulang ng PhilHealth ay walang magagawa kundi ang magmakaawa sa mga politiko. Bayan, ano sa palagay nyo? Bayan, mag-isip-isip ka na.